bakit tayo narito? Naku, alam niyo po ba na ang paborito nating kapartner, ang paborito nating kapartner tuwing tayo ay kakain, negosyo na. Ang tawag po dito, sarsarap. Di ba mga Pilipino, sa sinigang, hindi mawawala yung patis na may konting siling labuyo. Hindi rin mawawala yung kalamansi at toyo na may konting anghang kapag meron tayong nilagang baka o nilagang baboy. Hindi rin mawawala ang bagoong katabi ng mga lutuing kare-kare kaya o kaya nilagang talbos na kung ano-ano sa ating pagkain. Naku, wala pa yan yung manggang hilaw na sabay sinasawsaw sa mga iba't ibang mga sarsa na makikita sa ating hapag. Bueno, alam nyo po, yan ang naging negosyo ng isang bangkero mula pa New York. She gave up her career para pumunta dito sa Pilipinas at magnegosyo ng sarsa. Abangan nyo ang detalye maya-maya lamang dito sa Umagang Kay Ganda. Ito ang isang base ingredient, ang salt o asin. Naku, at daming bukod sa pandagdag ng panlasa ng mga pagkain, maraming gamit pang asin. Meron itong mga electrolytes para makatulong kung tayo may problema sa panunaw. Maaari natin ito imumog in warm water para naman magkaroon ng antiseptic effect kung tayo merong sore throat o namamaganggam. Maaari din itong pang-exfoliate ng skin with good olive oil or baby oil. I-rub lang sa ating katawan, makaka-exfoliate na tayo. Pero ito, meron akong sikretong recipe na isi-share sa inyo na natutunan ko sa aking ina. Alam niyo po ba, yung ating bawang, bubudburan mo ng asin, tsaka yan itatadta rin ng ganyan. It brings out the oils na nandoon sa garlic para ma-infuse sa salt para mas epektibo at lalasa ang ating bawang. Tapos, alam nyo ba, mas maganda may almires yan para matagtad ng husto kasama yung asin. Tapos, lalagyan natin ng paminta at lalagay po natin, irarab natin sa ating bangus. Masarap na daing na bangus ang resulta niyan. Sabayan pa ng paglagay ng masarap na vinegar o kaya tawag to suka. Yan ang sikreto kong pangdaing gamit ang salt, bawang at paminta at suka. Sana gawin niyo yan. Enjoy that in your home. Samahan pa rin po tayo sa Mama V Restaurant. Dito lamang po yan nakahimlay sa kahabaan ng Leon Ginto Street dito sa Malate, Manila. At ito rin po ang bahay ng sarsarap ni Miss Tina Vitas. Alam po ninyo, si Mama V ay sa totoong buhay ay si Mrs. Tita Vitas na siya pong nagpaumpisa ng restaurant. At ito po ay dahil sa kanyang mga masasarap na lutuin. At alam nyo rin po ba ng ating guest na negosyante na magbibigay ng inspirasyon sa atin ngayong araw na ito ay anak din po ni Mr. Hernando Vitas. Siya po ang tinaguriang Puka King dahil siya po ang nagpaumpisa ng mga costume jewelry na gamit ay puka shells sa buong mundo. Mula sa pamilya ng mga negosyante, kasama natin ngayon si Miss Tina Vitas. Umagang Kay Ganda, Miss Tina. Magandang umaga, Miss Lily. Nako, Miss Tina, eto, may unang tanong ko sa iyo. Ika'y naging bangkero at nanirahan sa ibang bansa, specifically sa New York for 17 years. Bakit po kayo nabalik dito? Ganda na ng estado nyo doon. Alam mo, masaya ako sa New York. Marami akong kaibigan. Feeling at home ako doon. Opo. Kaya lang, syempre, sa tagal-tagal ng tinira ko doon, namimiss ko rin yung Pilipinas dahil Of course. iba naman klase yung buhay dito. O kaya lang, madam, lahat ng mga OFWs, lahat ng mga nanirahan sa abroad ay talagang balik-balik dito sa kanilang homeland, no? Dahil sa sinabi nyo. Pero maayos po yung tayo nyo doon financially, eh. Why go here at home and risk for another business venture? Tinawag kasi talaga ako ng pagnenegosyo eh. Wow! So sa aking pakiramdam, talagang ang pagnenegosyo ay isang paraan kung paano mo mapapalitan at maaangat yung ating lipunan, yung ating bayan. Abay, so may pagka-nationalism din ito? Well, siguro sa tagal-tagal na tinira ko sa Amerika, talagang na-miss ko lang talaga yung Pilipinas. Very good! Nakukita nyo nga naman, kahit maayos na sa ibang bansa, naibalik pa rin para itaguyod, hindi lang ang kanyang personal na buhay, kundi ang lipunan. Bakit sarsa, Miss Tina? Sarsa.
Ang storya niyan kasi, nung nasa college pa ako, nag-college ako sa Boston, mami ko pa talagang mahilig magluto yan. Talagang mahilig magluto, mahilig magpakain ng tao. So, sabi ko sa kanya, Mom, ilang taon ba ako nito? I think 19 years old ako. Sabi ko sa kanya, Mom, ba't hindi mo ibenta yung sarsa? Nung panahon na yun, busy pa siya sa costume jewelry business, pag-e-export ng puka with my dad. So, sabi ng mami ko, sa ibang panahon na lang. So, nung natapos na sila ng pag-e-export sa costume jewelry, inulit ko sa kanya yung request ko nung nagtayo kami ng restaurant in 2004. And then, at that time, busy pa rin kami sa restaurant, so hindi pa kami makapagbenta ng sarsa na nakabote. Kaya lang sinaserve namin yun sa mga kliyente namin sa Mama V Restaurant dito sa Providence Tower sa Malate. Love na love nila yung sarsa. So sabi ko, mukhang pwede natin ibenta to na nakabote. Mukhang papatok. And then it all started that way. Oh, okay, bago tayo tumungo sa iba pang topic, magkano ang pagpapaumpisang kapital na ginugol nyo rito, Tina? Actually, hindi masyado siyang malaki kasi ang capital na ginamit ko lang ay para dun sa paggagawa ng label, para sa... Which cost you how much? Siguro total na startup cost ko less than 20,000. Less than 20,000, and now you're earning how much? Right now, well, wala kasi akong tindahan, no? Ang tindahan ko dito lang sa building, wala pa ako sa grocery, wala pa akong distribution. So for the time being, pag nagbabazar ako, Food Expo, nagbe-break even ako. Pero nagpapalago ako ng pangalan, so for the time being, hindi importante sa akin yung pagkita. Eventually. Eventually. This is still a new business at mamaya ipapakita po sa atin ni Miss Tina ang mga pagpapare-parehas or pagpapartner-partner ng kanilang mga masasarap na sauces dito sa Sarsarap. Thank you, Miss Tina! Balikan po natin ang ating talakayan tungkol sa negosyo. Kasama pa rin si Miss Tina Vitas. Siya po ang nagpasimula ng Sarsarap negosyo. Negosyo ng mga sauce ito, di ba, ma'am? Okay, so this time, sasabihin niya sa atin ang iba't ibang variants na available sa kanilang Sarsarap. Ano-ano po ito, ma'am? Ang best seller namin na naglalaban, dalawa actually. Mm-mm. Yung chili cheese, yan ay parang ibang version, kakaibang version siya ng ketchup. Okay. Gusto yan ng mga bata kahit na medyo merong anghang sa dulo, pero type na type nila yung chili cheese. Ayan. Tapos ano pa, ma'am? Tapos meron tayong sweet mustard. Sweet mustard. Ang nakakagulat sa mustard, hindi likas na lasa Pinoy yan eh. sa Pinoy, Oo. pero nagustuhan nila. So, yan ang nakakagulat sa akin. Siguro, madam, dahil dun sa sweetness Yes. niya, diba? At meron siyang krobek, pwede rin bilhin dito Yes. ka-partner. Sa partner na cropek, ayan, pag niluto mo yan, lumalaki siya. At hindi lang pang snacks ang sarsa nila. Meron din siya mga pairings or partner din ng mga ulam dito sa kanilang Mama V Restaurant. Ma'am, isa-isahin po natin ang daing na bangus. Siyempre, partner niyan Yes. Suka. Definitely, diba? masarap ang daing na bangus sa suka. And mga pagkain na pinirito para matanggal yung pagka-oily niya, Ayun. suka. Tapos dito, ma'am, sa pork chop, anong rekomendado ninyo? Rekomendado ko sa pork chop, lechon, sweet mustard. Ganon. Pagkatapos, ma'am, ito medyo may kaibahan nito Parang kaldereta ito, no? Kaldereta, ang aming pickled chili labuyo ay puro. Talagang labuyo lang siya, tapos nilagyan namin ng suka. Oo. Pag gusto mong umanghang ang pagkain mo na hindi mapapalitan yung lasa, Oo. lagyan mo ng labuyo. Ganon. So, kung ano yung lasa nung pagkain na niluto mo yung kaldereta, aanghang lang siya, pero eksakto yung taste. Actually, tinry ko ho siya personally kanina. Maanghang siya talaga. Pero yung anghang na masarap na anghang. Very good. At meron din tayong bagoong for our pinakbet. At ano naman to, ma'am? Ito ay sinaserve namin sa Mama V Restaurant, calamares. Masarap yan with the chili cheese. Very good. Thank you so much, ma'am. Kahit na bago pa lamang ang inyong negosyo, meron po ba kayong maya-advise sa mga gusto pang magnegosyo na katulad niyo? My advice is actually threefold. Yung una kong advice, pag magsisimula kayo ng negosyo, piliin nyo yung produkto o yung service na gusto nyo talaga para enjoy. Yung ikalawa kong advice, mag-aral kayo ng tuloy-tuloy, magbasa ng mga libro, at mag-interview ng mga tao na eksperto sa kanilang mga field. Kasi marami kayong matututunan na hindi nyo na kailangan eksperimentohin dahil alam na ng ibang tao. And then last? Yung last na advice ko, pag magnenegosyo kayo, ang pinaka-importante talaga, kailangan mahaba ang pasensya. Kasi totoo pala yung sinasabi nila, pag wala kang tiyaga, walang nilaga. Very good. Maraming salamat, Miss Tina Vitas, and more power po sa inyo. Siyempre, ibang klase pa ng pagnenegosyo, direct selling ang tatalakayan nila Alex at ang ating birthday girl na si Bernadette sa studio.